Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Tahimik ang buong bahay habang minamasdan ni Doblina ang lumang aparador sa sulok ng silid. Doon dating tutulog si Lola Bebang, ang matandang babae na tumayong magulang sa kanya mula pagkabata. Nitong nakaraang linggo lamang siya inilibing. Ngunit ang presensya nito ay tila nananatili sa loob ng bahay, sa bawat kanto, sa bawat haligi. At lalo na sa kwarto nito ngayong inaayos ng dalaga. Bahagyang nanginginig ang kamay ni Doblina habang inaangat ang lumang kumot na nakapatong sa itaas ng aparador. Doon sa isang sulok ay may isang maliit na kahon na yari sa kahoy. May ukit itong lumang simbolo na tila araw na may mata sa gitna. Bakit parang may humihila sa akin papunta rito? Anong meron? Napapakunot siya ng noo habang marahang binubuksan ng takip ng kahon. Sa loob ay nakita niya ang mga lumang liham na nakasilid sa sobre habang nakatiklop ng maayos. Ang ilan sa mga ito ay bahagyang kupas na ang tinta. Naagaw ng pansin niya ang nakasulat sa gitna ng sobre kaya pagkakuha ay binasa niya ito. Para kay Doblina, mula kay Dorina. Ha? Dorina? Pangalan niyo ng nanay ko ah. Sabi ni Lola Bebang, matagal nang patay ang nanay ko simula pagkapanganak ko pa lang. Anong ibig sabihin nito? Mabilis ang tibok ng puso niya habang binubuksan ng liham. Mabagal at maingat ang galaw ng kanyang mga daliri na tila takot siyang baka may kung anong mabasa sa mga lumang liham. Subalit sa kabilang banda ng kanyang isipan ay naroon ang kuryosidad na malaman ang buong katotohanan. Isa-isa niyang binasa ang mga sulat. Mula sa pinakalumang petsa hanggang sa pinakahuling 3 buwan, kung saan ay ang 18 kaarawan niya. Nagsinungaling sa akin si Lola Bebang. Ang buong akala ko'y patay ng nanay Dorina ko. Pero meron siyang sulat nito lang nakaraang kaarawan ko. Paanong nagawa sa akin ni Lola to? Bakit nga inilihim sa akin ang lahat ng ito? Sinimulan niyang basahin ang huling sulat at hindi maipinta ang nararamdaman niya habang nagpapatuloy. Para siyang maiiyak na ewan. Mahal kong Doblina, kahit hindi ka sumasagot sa mga sulat ko, itatanong ko pa rin kung kumusta ka na. Alam ko namang mabuting-mabuti ang lagay mo sa dahilan kasama mo ang nanay Bebang. Sigurado kung hindi ka niya pinapabayaan. Gusto lang din kitang batiin ng maligayang 18 kaarawan. Isa ka ng ganap na dalaga at siguradong napakaganda mo na. Miss na kita anak. Paulit-ulit kong sasabihin ito na walang araw kitang hindi naiisip. Lalo na ngayong nasa tamang edad ka na. Handang-handa ka na sa kung anong layunin mo sa buhay anak. Naiintindihan ko naman kung hanggang ngayon ay galit ka. Kaya siguro ito na rin ang huling sulat na gagawin ko. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa na isang araw ay makikita tayo. Lalo na ngayon. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa na isang araw ay makikita tayo. Lalo na ngayon. Hindi ko na pahabaan pa ang sulat. Mahal na mahal kita anak. At kung nababasa mo man to ngayon, kung handa ka nang malaman ng totoo, ay palagi kitang hihintayin. Nandito lang ang nanay Dorina mo sa sitio Kubli, kung saan ka isinilang at dapat lumaki. Alam ko naman na walang sinasabi ang nanay Bebang patungkol sa akin. Sigurado kung pinatay na niya ako sa isipan mo. Pero kung gusto mong malaman ng totoo, puntuhan mo lang ako anak. Hindi ako umaasa ng kapatawaran. Pero sa abot ng makakaya ko ay sasagutin ko ang lahat ng gusto mong malaman. Hindi maintindihan ni Doblina ang magiging reaksyon matapos basahin ang lahat ng liham. Para siyang maiiyak na ewan dahil sa tagal ng panahon ay ngayon niya lang nalaman ang totoo. Nabuhay pa pala ang kanyang ina. Ang akala ko talaga, patay na ang nanay ko. Bakit nga ba ito nilihim sa akin ni Lola? Tinakas niya lang ba ako kay nanay Dorina? Pero bakit niya ginawa yun? Hindi ko magets. Napatitig siya ulit sa mga nakakalat na liham.
Hindi siya umiiyak, pero ang dibdib niya ay parang pinipiga ng napakaraming tanong. Tila nagpaulit-ulit sa utak niya ang mga nabasa sa huling sulat, lalo na ang pinakadulo. Nandito lang ang nanay Dorina mo sa sitio Kubli, kung saan ka sinilang at dapat lumaki. Alam ko naman na walang sinasabi ang nanay Bebang patungkol sa akin. Sigurado kong pinatay na niya ako sa isipan mo. Pero kung gusto mong malaman ng totoo, puntahan mo lang ako, anak. Hindi ako umaasa ng kapatawaran, pero sa abot ng makakaya ko, ay sasagutin ko ang lahat ng gusto mong malaman. Anong gagawin ko ngayon nito? Bumaling siya sa kama at naupo habang hawak pa rin ang huling liham. Pagkatapos noon ay dumungaw siya sa bintana na nasa gilid lang mismo ng kinauupo ang kama. Wala ni isang dahon ang gumagalaw. Ngunit parang may kung anong nagpapaywatig sa paligid gawa ng malamig na hangin. At walang ano-ano, sa gilid ng kanyang paningin ay tila lumitaw ang anyo ni Lola Bebang. Ang nangungulubot nitong mukha na seryoso nung una hanggang sa unti-unting naging waring nabubulok. Nanlaki ang mga mata ng dalaga at mas lalo siyang nagulat pagkakitang nakanganga na si Lola Bebang at may mga mata ng hayop. Napatras siya sa sobrang pagkabigla at sa isang kisap mata ay bigla na lang yung nawala. Sa isang iglap din tuloy ay nawala ang iniisip niya tungkol sa liham ng kanyang ina. Hindi totoo yun. Guni-guni ko lang yung mukha ni Lola Bebang. Tila nawalan na tuloy siya ng ganang maglinis sa silid ng matandang babae. Sinalansan na lang ulit niya ang mga sulat. Kinuha niya ang huling sulat at ang iba pa ay sinunog na lang. Nang matapos na siya sa pag-aayos, ay naglinis-linis pa ng bahay ang dalaga. Pero panay pa rin ang pagtakbo sa utak niya ng mga nabasa kanina. Hindi niya talaga maiwasang madismaya kay Lola Bebang at marami sana siyang gustong itanong. Pero huli na dahil patay na ang matandang babae. Mabuti na lang din ay dumating na rin kagad ang boyfriend niyang si Aldenico na may daladalang hapunan. Kahit papaano ay nalibang at nawala sa isip niya ang tungkol sa mga nalaman. Mabilis na lumipas ang oras. Habang natutulog ng mahimbing ang dalawa, ay sumagi hanggang sa panaginip ni Dublina ang pangyayari. Walang ano-ano ay muli na namang nagpakita sa kanya si Lola Bebang. Katulad nung una, nangungulubot pa rin ang mukha ng matandang babae habang seryosong nakatingin sa kanya. Nakapwesto yun sa paboritong upuan sa sala habang suot-suot din ang paboritong bestidang pula. Lola, bakit niyo po itinago sa akin ang tungkol kay Nanay Dorina? Ang sabi niyo po sa akin, patay na siya. Naniniwala po ako na simula pa lang na ipinanganak ako, namatay na ang nanay ko. Pero hindi po pala totoo mga yon. Nabasa ko na po ang mga sulat sa kwarto niyo. Dapat talaga ay sinunog ko na noon pa ang mga sulat na yon. Hindi ko na dapat yung linipon pa. Malaking pagkakamali ang ginawa kong pagtatabi ng mga sulat ng Bruhildang yon. Bakit niyo inilim sa akin lahat, Lola? Ano po bang meron? Matagal nang patay ang nanay mo. Pero buhay pa po siya. Nabasa ko lahat ng sulat niya hanggang sa pinakahuli-hulihan. Hinahanap niya ako, Lola. Bakit ayaw niyo po na makita ko ang nanay ko? Huwag kang pupunta roon, Dublina. Pero bakit po? Basta, huwag! Pagkatapos sabihin niyo ni Lola Bebang ay biglang mas dumilim ang paligid. Humangin din bigla ng malakas at unti-unti silang napalibutan ng mga iba't ibang uri ng insekto. Pagkatapos noon, sa isang kisap mata, ay naagnas na naman ang pagmumukha ng matandang babae na ikinabigla ng dalaga. Napatili si Dublina ng ubod lakas kasunod ng pagbalikwas niya ng bangon. Mabuti na lang ay inakay kagad siya ng boyfriend na si Aldenico na katabi niyang natutulog. Love, anong nangyari? Bakit ka sumisigaw? Nakita ko si Lola Bebang sa may sala. Nagagalit siya at inaagnas sa mukha niya, love. Natatakot ako. Masamang panaginip lang yun, love. Walang ibang tao rito sa bahay kundi tayo lang. Huwag ka na matakot, love.
nandito ako at hindi kita iiwan. Hindi na sumagot ang morenang dalaga. Yumakap na lang siya sa boyfriend na patuloy siyang inalo hanggang sa huminahon ng kanyang pakiramdam. Ilang saglit pa ay sabay silang nagtungo sa kusina para uminom ng tubig. Nang nasa labas na ng kwarto ay sabay pa silang napatingin sa sala, sa mismong paboritong upuan ni Lola Bebang noon. Inaliw-aliw na lang ni Aldenico ang girlfriend hanggang sa makarating sila sa kusina. At habang umiinom ng tubig, ay kinuwento nga ng dalaga ang lahat ng mga nalaman niya matapos mabasa ang liham ng ina. Nagulat din ang binata dahil hindi nila sukat akalain na maglilihim ng ganun si Lola Bebang. Pinayuhan na lang muna ni Aldenico ang girlfriend na wag na munang masyadong isipin ng tungkol sa bagay na yon. Bumalik na nga sila sa kwarto at magkayakap na natulog ng mahimbing. Kinabukasan at sa mga nakalipas pang araw ay hindi na rin tinantanan ng pagkabagabag si Dublina. Palagi niyang naiisip ang tungkol sa sulat at halos gabi-gabi rin siyang dinadalaw ng lola niya sa panaginip na hindi niya alam kung ano ang pakahulugan. Biyernes ng hapon, pauwi siyang galing sa palengke nang maisip niyang munang dumaan sa simbahan. Nagdasal siya ng taimtim at nagsindi ng kandila para sa namayapa niyang Lola Bebang. Panginoon, kayo na po ang bahala sa lahat. Buo na po ang desisyon kong harapin ang nanay Dorina ko. Dasal ko lang po ngayon na matahimik na ang kaluluwa ni Lola Bebang at dalhin niyo po ang kaluluwa niya sa kapayapaan. Pag-uwi ng bahay ay eksaktong dumating na rin si Aldenico na muli siyang dinalaw galing sa universidad. Habang naghahaponan sila ay inopen niya ang tungkol sa desisyong magtungo sa lugar ng ina sa Mountain Province. Love, seryoso ka na bang gusto mong pumunta sa kinaroroonan ng nanay mo? Ito lang ang pagkakataon ko para makilala ang nanay ko. Para na rin malaman ko ang lahat ng tanong ko tungkol sa pagkatao ko. Baka masagot na roon at para na rin matahimik na tong puso ko. Mountain Province yun, di ba? Tapos, sa liblib na lugar pa? At sabi mo, Sitio Kubli? Tama ba? Parang hindi ko pa narinig yung lugar na yun, love eh. Huwag mong masamain ah. Nag-aalala lang ako sa'yo, love. Naiintindihan ko naman yon, pero mas lalong kailangan kong puntaan si nanay. Alam kong may dahilan kung bakit tinago sa akin to ni Lola Bebang eh. At gusto kong malaman ang dahilan na yun. Oh, sige, hindi na kita kokontrahin pero may kondisyon ako. Kondisyon? Anong kondisyon naman yun, love? Ang kondisyon ko, sasama ako sa'yo. Kapag hindi ka pumayag, hindi rin ako papayag na umalis ka. Sige na nga, may magagawa pa ba ako? Pero salamat sa pagsama mo, love. Mas makakampante ako kapag kasama mo ako sa liblib na lugar na pupuntahan mo. 2 araw ang nakalipas, nagbiyahe na nga ang magkasintahan. Sa isang lumang jeepney patungo sa norte ay magkatabi silang nakaupo. Tahimik si Dublina habang hawak-hawak ang maliit na kahon at pinagmamasdan ang madamong kabundukan. Nakatingin lang si Aldenico na naramdaman ang bigat ng iniisip ng dalaga. Pagliko ng jeep sa isang makitid na kalsada, biglang napalingon si Dublina sa bintana. Sa hindi mawaring pangyayari, ay muli na naman niyang nakita ang mukha ni Lola Bebang. Ngunit hindi ang matandang babaeng kilala niya, kundi isang nilalang na mahaba ang leeg. May mga kuko sa mukha at nangingitim ang mga mata. Nanlaki ang mga mata ng dalaga sa takot kaya napasiksik siya ng bahagya sa boyfriend. Napansin siya ng binata kaya napakunot ang noon nito. Oh love, okay ka lang ba? Parang nakakita ka ng multo at saka namumutla ka eh oh. Ha? Oo, ayos lang ako. Siguro sa biyahe lang to, love. Kanina pa kasi tayo nakaupo eh. Pagod lang din siguro at pagka-excite. Oy, sige. I-relax mo lang ang sarili mo, love. Nandito lang ako palagi sa tabi mo. Hindi kita iiwan. Salamat, love. Pagkaakbay ni Aldenico sa girlfriend, ay sabay silang napatingin sa labas. Nakampante ang dalaga nang mawala na si Lola Bebang sa kinaroroonan nito kanina. Pero sa kabilang banda ng kanyang isip ay nag-alala pa rin siya dahil sa matandang babae. Napabulong na lang tuloy siya sa sarili habang nakadantay ang ulo sa bisig ng kanyang boyfriend. Bakit ako parang minumulto ni Lola Bebang? May gusto ba siyang sabihin? Ayaw niya ba ako makita ang tunay kong ina kaya ganito siya sa akin ngayon? Makalipas ang ilang oras na biyahe mula Maynila,
Tumigil ang sinasakyan nila sa tapat ng isang waiting shed na gawa sa kahoy at yero. Naagaw kagad ng pansin nila ang mga nakasulat doon gamit ang pulang pintura. Maligayang pagdating sa Sitio Kubli. Oh love, nandito na tayo. Oo nga, love. Medyo kinakabahan tuloy ako lalo eh. Sabi ko naman sa'yo na natural lang ang kabahan. Pero huwag mong isipin na nag-iisa ka dahil kasama mo nga ako. Salamat din talaga at sumama ka rito. Pagbaba nila ng sasakyan ay sabay na bumungad sa kanila ang manipis na ulap na bumalot sa paligid. Parang palaging may hamog sa lugar kahit 10 oras na ng hapon. Ang simoy ng hangin ay malamig, ngunit may kakaibang amoy na parang lumang damit na nabasa ng ulan. Tahimik din ang buong paligid. At ang kakatuwa pa ay wala ni isang sasakyan o tricycle silang nakikita. Wala rin palengke o sari-sari store. Ang kalsada ay naging makitid na daang lupa na tila paakyat sa kabundukan. Kaya medyo hingal si Aldenico habang buhat-buhat ang backpack nilang dalawa. Grabe love, kaya pala umalis na dito si Lola Bebang kasi ang hirap ng daan eh. Ha? Natigilan na ang binata nang singkitan siya ng mga mata ng girlfriend. Tumawa-tawa na lang siya habang nagpi-peace sign sa dalaga. Ikaw naman, pinasasaya lang kita para mawala yung kaba mo, love. Huwag mong gawing biro, love, si Lola Bebang. Sorry naman. Pero teka, maiba tayo. Sure na ba tayong ito na yung lugar? Oo. Nakita naman natin pareho yung nakasulat doon sa kanto kanina, di ba? Tinanong ko na rin ng ilang ulit yung kasabay nating mga pasahero. Isa nga lang daw yung lugar na Sitio Kubli rito. Oo nga. Napansin ko nga na kakaiba yung tingin ng mga pasahero kanina nung sabihin mong sa Sitio Kubli tayo pupunta eh. Para silang gulat na gulat tapos takot na ewan yung mga mukha nila. Wala naman akong pakialam sa mga reaksyon nila eh. Gusto ko lang makita ang nanay Dorina ko. Huwag ka mag-alala. Dahil ngayon makikita na natin ang nanay mo. Masasagot na yung mga tanong dyan sa puso mo, love. Kaya nga eh. Matatahimik na rin ang puso mo kapag nagkataon. Ay, sana nga, love. Sana nga. Habang naglalakad sila pataas, ay napansin nila ang mga bahay na gawa sa bato at kahoy. Karamihan ay luma na at tila iniwan ng mga dating nakatira. May mga mata ring pasimpleng sumusulyap sa kanila mula sa mga bintana. Mga kababaihang tahimik. Walang emosyon at hindi ngumingiti. Love, pansin ko lang ha. Love, parang puro mga babae ang nakikita ko nakasilip sa bintana at sa pinto ah. Wala bang lalaki rito? Paano ko naman masasagot ang tanong mo, love? Pareho lang tayo ngayon lang nakarating sa lugar na to. Ay, oo nga pala. Hindi ko naisip yan ah. Umismid na lang ang dalaga at pagkatapos ay nagpatuloy na sila sa paglalakad. Kahit na naiilang sa mga titig ng mga kababaihan, ilang saglit pa nang marating nila ang bahay na may pulang bintana, bumukas ang pinto ng kusa na parabang alam na paparating sila. Isang babaeng may edad ang lumabas doon. Nakasuot yun ng kulay abong saya. Nangangalumata, payat at maputla ang balat. Ngumiti yun sa kanila ngunit hindi umabot sa mga mata ang ngiti. Napahinto si Dublina nang makita ang nasabing ginang. Pakiramdam niya ay parang sila lang ang tao sa paligid. Kahit na hindi niya kilala ang babaeng kaharap, ay may parte ng puso niya ang tila kumikilala rito. Magkagayunman, ay hindi pa rin siya nakaimik. Para kasing may puwersang pumipigil sa kanya na hindi niya rin maintindihan kung ano. Nang mapansin ito ni Aldenico, ay ang binata na ang umaksyon para sa kanyang girlfriend. Mawalang galang na ho, Ale. Mga dayo ho kasi kami rito. Tama po ba ito yung Sitio Kubli? Eto nga, iho. Ito lang naman ang nag-iisang Sitio Kubli sa buong probinsya. Ganun po ba? Kung nandito na po pala kami, itatanong ko na rin kung may kilala kayong Dorina Madilima. Ako yon, iho. Ako si Dorina Madilima. Nay? Natigilan silang tatlo pagkatapos sabihin niyo ni Dublina. Tila ilang segundo silang nilamon ng nakabibinging katahimikan hanggang sa muling magsalita ang dalaga. Ako po to, Nay. Si Dublina. Dublina, anak ko, ikaw na ba talaga yan? Nanay Dorina. Opo, ako po ito.
Kitang-kita sa mukha ng mag-ina ang matinding pananabik matapos nilang makita ang isa't isa. Tila tuluyan nang bumagal ang ikot ng mundo para kay Dublina. Matapos niyang masilayan ng ina na inakala niyang patay na. Lumapit ang ginang at niyakap siya ng maigpit habang hindi maipaliwanag ni Dublina ang nararamdaman. May init ng pagmamahal sa yakap ngunit may kakaibang kirot sa dibdib na para ring may kulang. Hindi pa rin siya makaramdam ng totoong kasapatan pero isinantabi na lamang niya yon dahil nananabik pa rin talaga siya na makita ang kanyang nanay. Tuluyan ng tumulo ang luha ng dalaga hanggang sa yumakap na rin siya ng maigpit. Iyon na po ba talaga ang nanay ko? Oo anak, ako nga ito. Salamat at natagpuan mo ko. Ang tagal kong hinintay ang araw na ito na magkita tayong muli bago pa mahuli ang lahat para sa akin. Nag-iyakan ang mag-ina habang magkayakap. Si Aldenico naman ay masayang-masaya rin para sa buhay ng kanyang girlfriend. Subalit sa kabilang banda ay hindi pa rin maalis ang kakaibang pakiramdam. Lalo na nang makita niya ang iba pang kababaihan nang maglabasa ng mga yon sa kani-kanilang bahay. Halos lahat sila ay mga nangangalumata. Maputla at buwaghag ang mga buhok na parang hindi naliligo. Hindi na lang masyadong pinansin ng binata pero nakikripihan siya sa mga ikinikilos ng mga kababaihan. At ilang saglit pa, pagkatapos ng sentimiento na mag-ina, pinatuloy sila ni Dorina sa bahay nito. Malinis at mabango ang loob at may mga antigong muebles at lumang larawan ng kababaihan sa mga dingding. Ang mga mata ng larawan ay tila nakasunod sa bawat kilos ni Dublina. May isang babae pa ang dumating na siyang nag-asikaso ng makakain nila. At habang nakaupo at nagkakasiyahan sa sala ay nagpatuloy ang kanilang pag-uusap tungkol sa mga bagay-bagay. Marami silang napagkwentuhan hanggang sa masabi na nga ni Dublina na mag-iisang buwan ng patay si Lola Bebang. Hindi ko man lang nakita ang nanay bago siya maihatid sa huling hantungan. Huwag niyo po sanang masamay nang itatanong ko, Nay. Kung alam niyo naman po pala ang kinaroroonan namin ni Lola, bakit hindi niyo na lang po ako pinuntahan doon at dinalaw? Mas okay naman po siguro yun, di ba? Kesa magpadala kayo na magpadala ng sulat na hindi ko naman po pala natatanggap. Napaisip lang ako bigla na paano pala kung sinunog ni Lola Bebang yung mga sulat. Hindi ko po kayo makikita habang buhay kung iisipin kong patay na po kayo. Pero hindi naman yun nangyari, anak. Inilayo ka naman sa akin ni Nanay Bebang noon. Hindi na mahalaga yun. Ang importante sa ngayon nandito ka na at nagkita na rin tayo sa wakas. Love, tamang sinabi ni Nanay Dorina. Ang mahalaga sa ngayon nagkita na rin kayo at mawawala na rin yung mga gumugulo dyan sa isip mo dahil masasagot na ang mga katanungan mo. Mga katanungan? Marami po kasing tanong si Dublina sa inyo. Siguro po mapag-uusapan nyo rin ang mga yon sa tamang oras. Mas okay po kung mag-enjoy muna tayo pare-pareho dahil sa magandang nangyari na to. Alam mo, Dublina, anak, napakaswerte mo dahil may kasintahan kang mapagmahal at suportado ka sa lahat ng bagay. Salamat nga pala sa pagsama mo sa anak ko, Aldenico. Ay, walang anuman po yan, Nay Dorina. Patuloy mo lang na mahalin at suportahan ang anak ko. Dublina, tama ang sinabi ng nobyo mo na sa ngayon ay magsaya na muna tayo. Pero bago yon, ay magpahinga na muna kayo dahil mukhang pagod na pagod kayo sa mahabang biyahe. Huwag ka mag-alala, anak, dahil lahat ng mga tanong mo ay handa kong sagutin. Sige po, Nay. Salamat po. Gusto ko lang pong sabihin na masayang-masaya ako na makita kayo. Ako rin naman, anak. Sobrang saya ko. Hindi mo lang alam kung gaano kami kasayang lahat dito sa Sitio Kubli dahil bumalik ka na rin sa wakas. Hindi na nagawang makapagtanong ni na Aldenico at Dublina patungkol sa sinabing yun ng ginang. Mula kasi sa kusina ay lumabas ang dalawang babae. Tahimik ang mga yon na nakasuot ng parehas na abong bestida. Pareho ring maputla at parehong may suot na itim na pulsera sa kaliwang kamay. Lumapit sila sa tabi ni Dorina ngunit hindi mga nagsalita. Sila si Aba at Kada. Mga kasambahay ko sila dito. Ikinagagalak ko kayong makilala, Aling Aba at Aling Kada. Ako rin po. Aba, pakihanda na mga magiging silid ng anak ko at ng nobyo niya. Kada, ibalita mo sa mga kapanalig ang pagdating ng aking anak.
Magkakaroon tayo bukas ng kasiyahan dahil nagbalik na ang matagal na nating hinihintay. Pagyukod ng dalawang kasambahay ay umalis kagad ang mga yun. Tila nagtataka namang nakatingin ng magkasintahan dahil sa kakaibang ikinikilos ni na Aling Ada at Aling Kada. May problema ba, anak? Po, Nay? Nakakatinginan kasi kayo ni Aldenico. Wala naman po, Nay. Ay, pasensya na po, Nay Dorina. Nagulat lang po kasi kami. Tama po ba yung pagkakarinig namin sa sinabi niyong magkakaroon ng kasiyahan sa buong sityo? Oo, tama nga ang narinig niyo. Magsasaya ang buong sityo dahil sa pagbabalik ng aking anak. Hindi po kaya tayo makaabala sa mga taga rito? Huwag kayong mag-alala dahil siguradong tuwang-tuwa ang lahat sa pagbabalik ng anak ko. Kaya pakiusap, samahan niyo kami sa kasiyahan lalo ka na anak, Dublina. Sige po, Nay. Magpapahinga na lang po muna kami ni Aldenico para makapaganda rin bukas. Tama, sigurado ko magugustuhan niyo ang kasiyahan. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, maya-maya lang din ay bumaba na si Aba at sinabing okay na ang magiging silid nilang magkasintahan. Habang inaakyat nilang dalawa ang hagdan, ay may narinig si Dublina na kaluskos mula sa sahig sa itaas. Hindi niya pa to pinansin nung una sa pag-aakalang tunog ng nilulumang kahoy lang yon. Pero pagtapak nila sa huling baitang ng hagdan, ay tila ba nagdilim ang paligid. At sa dulo ng pasilyo ay nakita niyang isang babaeng nakayuko sa sahig. Dahil sa madilim kaya hindi niya mamukaan kung sino yon. Paglingon niya sa kanan ay bigla na ring nawala si Aldenico. Nagulat din siya dahil nawala rin kahit ang hagdan sa likod. Anong nangyayari? Aldenico? Love? Nasaan ka? Natigilan na naman siya nang maaninag ang nasabing babae. Nang mag-focus siya sa mukha nun, ay gano'n na lang ang gulat niya nang makita ulit si Lola Bebang na parabang galit na galit. Napatras siya at tila muling bumalik sa ulirat nang makaramdam ng pagtapik sa bandang kanan. Paglingon niya, ay nandoon na ang kanyang boyfriend na tila napapaismid pa. Na-stuck up ka na naman dyan, love. Bakit? Ha? Wala. Tara na sa kwarto. Sa bandang dulo raw yon, sabi ni Aling Aba at Nay Dorina. Okay, love. Mukhang hindi mo pa rin ma-absorb yung nangyayari Masayang masaya ako para sa iyo, love. Dahil sa wakas, nakita na kayo ng nanay mo. At magpapaparty pa siya bukas sa buong sityo. Kaya nga Baka naman mamaya pwedeng ako naman ang pasayahin mo, love. Pasaway ka talaga. Mabilis na lumipas ang oras at pinagbigyan nga ni Dublina ang hiling ng kanyang boyfriend. Pagkatapos nilang magsiping ay nakatulog ng mahimbing ang binata. Hindi naman kagad dinalaw ng antok ang dalaga dahil hindi pa rin siya makapaniwala na nagkita na silang mag-ina. Masaya siya pero sa kabilang parte ng puso at isip niya ay parang may kung ano pa ring kakulangan. Bakit ganito yung pakiramdam ko? Parang may something weird na hindi ko maintindihan. Masaya naman ako nung nakita kami ni nanay. Siguro dahil hindi pa rin niya nasasagot yung mga tanong sa dibdib ko. Kapag nasagot na ang mga tanong siguradong mawawala ng ganitong pakiramdam. Natigilan ng dalaga dahil mula sa bandang pintuan ay nakarinig siya ng maihinang yabag na mga paa. Napatingin siya roon at ilang saglit pa ay nagulat siya. Dahil dahan-dahang bumukas ang pinto. Takang-taka ang dalaga dahil sigurado siyang nilak niya yung kanina bago sila nagsiping. Malalim pa naman na ang gabi at madilim na ang paligid dahil patay na ang ilaw. At habang dahan-dahang bumubukas ang pinto ay sinasabayan nito ng may hinang alingit-ngit na lalong nagpatayo sa mga balahibo ni Dublina. Subalit kahit natatakot ay nanatili ang tingin niya roon. Hanggang sa muli niyang narinig ang may hinang yabag. Ilang saglit pa nga ay nakita niyang pumasok si Lola Bebang. Ngunit mas kakaiba ang anyo na matandang babae ngayon. Inaagnas na may hiwa ang leeg. May itim na usok na lumalabas sa bunganga at umiiyak ang mga mata ng dugo. Lola Bebang, sinabihan na kita. Bakit po kayo nagagalit, Lola? Hindi po ba kayo masaya na nakita na kami ng nanay ko? Ang tigas ng ulo mo.
Sinabi ko na sa iyong wag na wag kang pupunta rito, pero hindi ka nakikinig sa akin, Dublina. Bakit ayaw niyo po kami magkita? Bakit niyo ako inilayo sa nanay ko? Hindi mo siya nanay. Ilang saglit pa ay unti-unting nagbagong anyo ni Lola Bebang. Nanlisik ang mga mata nito at pagkatapos ay bigla na lang nabiyak ang tiyan. At sa biyak na yon ay may mga gumagalaw na mga mahabang alupihan na matataba at mahaba. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Dahil nang mahulog ang mga alupihan ay mabilis itong nagsigapang papunta sa kama. Napahiyaw ng gusto sa takot ang dalaga at napatindig siya sa kama. Dahil doon ay naalimpungatan si Aldinico at gulat na tumayo rin bago buksan ang ilaw. "Oh love, anong nangyari? Bakit ka na naman sumisigot, tumatalon-talon sa kama? Binabangungot ka na naman ba?" Nandito si Lola Bebang. Sinusundan ako ni Lola Bebang, love. Minumulto niya ako. Habang umiiyak ay niyakap na lang ni Aldinico ng maigpit ang kasintahan. Hanggang sa huminahon nito at makatulog ulit ng mahimbing. Kinabukasan ay masigla ang sikat ng araw nang imbitahan sina Dublina at Aldinico sa isang tila espesyal na pagtitipon sa gitna ng Sitio Kubli. Pinapalamutian ng mga makukulay na tela, palaspas at mga palamuti mula sa dahon ng saging ang plaza. May kawayang entablado pa sa gitna at nakapalibot ang mga kababaihan ng sitio. Lahat ay nakasuot ng pulang saya na may mga burdang tila alon at kulay itim na belo sa kanilang ulo. "Love, ang gara naman ng mga suot nila." Hinaan mo yung mga... "Love, ang gara naman ng mga suot nila, no?" Uy, love, hinaan mo nga yung boses mo. Nakakaya kung marinig ka nila. Totoo naman yung sinabi ko, di ba? Alam ko naman yun. Pero siyempre, respetuhin natin ang mga kasanayan nila. Nasa probinsya tayo at isang sitio. Doon sa pag-aaral namin sa humanities, ay may kanya-kanya raw talagang practices sa mga tao, lalo na sa mga probinsya. Alam ko rin naman yun. Sadyang napaka-weirdo lang talaga. Pero, yan na nga natin yun. Para naman to sa kasiyahan ng pagbabalik mo eh. Makijoy na lang tayo sa kasiyahan na meron sila. Magkahawak kamay sina Dublina at Aldinico habang nilalapitan sila ni Nanay Dorina. May ngiti ang ginang sa labi ngunit may kung anong pagkalamig sa mga mata nun na hindi maipaliwanag ng magkasintahan. Ngayon ikaw ay nagbalik. Panahon na upang muling magsama-sama ang ating lahi. Magdiwang tayo sa maghapong ito. At mamayang gabi ay magsasagawa kami ng ritual ng pagbubuklod. Magsasama-sama ang inyong lahi? Ang ibig kong sabihin nakasama ko na ulit ang aking kalahi. Laman ng aking laman at dugo ng aking dugo. Lahat kasi ng mga kababaihan rito, ang turing namin sa isa't isa ay magkakapatid o magkakamag-anak. Kaya ko nasabing ating kalahi. Ganun po pala. Ang sweet naman talaga ng nanay mo, love. Napakaswerte mo. Nawala man si Lola Bebang pero nandito naman na yung nanay mo na sigurado kung handa kang suportahan sa lahat ng bagay. Tama ka, iho. Maswerte din sa iyo ang anak ko dahil hindi mo siya pinababayaan. Nakasuporta ako sa pagmamahalan niyong dalawa at nawa kayo na talaga magkatuluyan hanggang sa wakas. Dahil nararamdaman ko na hindi ka katulad ng ibang lalaki, Aldinico. Maraming salamat din po, Nay Dorina. Matanong ko lang po pala, kahapon pa namin napansin ni Dublina ang tungkol dito eh. Bakit po pala walang mga kalalakihan dito sa sityo? Kitang-kita na biglang nag-iba ang hilatsa ng mukha ng ginang. Tila ba dumilim yun at tumalim ang kanyang mga tingin kaya bahagyang nailang ang binata. Napansin din ito ni Dublina kaya napaikpit ang pagkahawak niya sa kamay ng boyfriend. Pasensya na sa tanong ko kung medyo insensitive okay lang po kahit huwag yun na pong sagutin, Nay Dorina. Hindi, ayos lang. Sasabihin ko rin naman ang tungkol dyan. Ang totoo niyan dati ay marami rin talagang kalalakihan sa lugar na ito pero may nangyaring hindi inaasahan. Sa tamang panahon ay malalaman nyo rin ang tungkol doon. Pero sa ngayon, magsaya na muna tayo at pumunta na sa plaza dahil nakahanda na ang mga pagkain para sa ating salo-salo. Pagdating nilang tatlo sa plaza ay sinalubong sila ng mga tao.
Hindi alam ni Dublina kung matutuwa ba siya o maiilang, pero ramdam niya ang mainit na pagtanggap ng mga taga roon. Tuwang-tuwa rin si Aldinico dahil ngayon lang sila nakaranas ng ganoong klase ng pagtanggap mula sa mga tao. Napuno ng tawanan, kwentuhan at masasayang gawain sa buong plaza habang nakakainan ng masasarap na nakahain. Nang magkaroon ng oras ang mag-ina na makapag-usap, ay tinanong na nga ni Dublina ang ina patungkol sa maraming bagay. Nasagot man, pero tila hindi na kontento ang dalaga sa ilang sagot, lalo na sa dahilan kung bakit siya inilayo ni Lola Bebang. Ilang saglit pa, nang umalis si Nanay Dorina, ay siya namang paglapit ni Aldinico sa dalaga. Napansin ng lalaki na tila tahimik ang kanyang girlfriend at malalim ang iniisip. "Oh love, bakit ang tahimik mo na naman? Hindi ka ba masaya sa party na to?" Masaya ako, love. Napapaisip lang ako sa sagot ni nanay sa tanong ko kanina. O bakit? Ano bang tanong mo? Kung bakit ako nilayo rito ni Lola Bebang. O anong sabi niya? Nagkaroon lang sila ng hindi pagkakaunawaan. O yun naman pala eh. Di nasagot na yung tanong ng puso mo. Hindi ko alam, love. Pero parang basta, hindi ko rin maintindihan. Parang hindi ako satisfied sa sagot ni nanay. Sigurado kung may mabigat na dahilan si Lola. Kung ano man ang mabigat na dahilan ni Lola Bebang, malalaman at malalaman mo rin yan sa tamang panahon. Sa ngayon, love, magsaya na muna tayo. Tara, makisayo tayo sa kanila. Hinatak na nga ng binata ang girlfriend at nakisaya sila sa mga nagsasayawan sa gitna ng plaza. Kahit papaano ay naibsa ng mga naiisip ni Dublina dahil sa mainit na pagtanggap ng mga taga-sityo. Mabilis na naman ang paglipas ng oras. Nagtuloy-tuloy ang kasiyahan at pagsapit ng gabi habang pinapaligiran sina Aldico at Dublina ng mga nakukumpulang kababaihan ay sinimulan ang kakaibang selebrasyon. Sa simula ay tila isang simpleng pista o kasiyahan lamang ang nagaganap. May pagkain, sayawan at tawa ng mga kababaihan. Ngunit habang lumalalim ang gabi, ay tila nag-iiba ang ihip ng hangin. Isa-isang lumalabas sa mga kababaihan mula sa bawat bahay. Suot pa rin ang pulang saya at may hawak na itim na kandila. Bukod doon ay may mga nakamaskara na. Nagkatinginan sina Aldico at Dublina dahil sa pagtataka. Pero mas lalo silang nagulat nang makita si Aling Aba at Aling Kada na may mga daladalang buhay na manok na kanilang inakyat sa entablado. Nakilala nila yon dahil walang suot ng maskara, hindi katulad ng ibang mga kababaihan na nakapalibot habang may hawak na mga kandilang itim. Kasunod din na Aba at Kada si Nanay Dorina na may hawak naman na isang maliit pero matulis na patalim. Doon mas lalong na-weirdoan ng magkasintahan. Kaya pasimpleng napakapit si Dublina sa boyfriend. Anong ginagawa nila, love? Hindi ko rin alam, love. Pero hindi ba, sabi mo, baka parte ng kultura nila ito? Kinakabahan ako Manood na lang tayo ng tahimik. Wala naman siguro silang gagawing masama sa atin. Isa-isa na ngang sinindihan ng mga kandilang hawak ng bawat isa. Pagkatapos noon ay tila iisang tinig na lang ang maririnig sa buong paligid. Isang paos na awit na wari alay sa kung anong nilalang na hindi nakikita. Ramdam na ramdam ni Dublina ang pagdaloy na matinding kilabot sa buo niyang katawan. Kaya mas lalong napaigpit ang paghawak niya sa braso ng boyfriend. Seryosong-seryoso naman si Aldinico habang pinagmamasdan ang kung anong ritual na ginagawa ng mga kababaihan. At ilang saglit pa, habang nagpapatuloy ang tila paos na awitan, sa tuktok ng entablado ay lumapit si Nanay Dorina. Inangat niya ang hawak na patalim at saka lumibot ng tingin hanggang sa matapat siya kay Dublina at Aldinico. Pagkadaka ay sumenya siya sa mga kasama na biglang tumahimik at sabay-sabay na nagtaas ng mga kandilang itim na nakasindi. Mga kasama, ang tagpong ito ang isa sa pinakamasayang parte ng ating buhay. Naghiyawan ng mga kababaihan na lalo lang nagpadagdag ng kaba sa dalaga. Nagpatuloy naman ang binata sa pagmamasid sa mga nangyayari kahit sadyang napaka-weirdo na ng gabi. Nagbalik na nga ang anak ko. At sa pagbabalik ng anak ng liwanag ay inaalay natin ang dugo upang mapanumbalik ding muli ang lakas ng ating angkan na matagal nang nawala. Love, anong sinasabi ng nanay mo? Parte pa rin ba ito ng kultura ng mga taga-probinsya? Ewan ko, love. Hindi ko rin alam.
Bago pa tuluyang matapos ng dalaga ang pagsasalita, ay nakita na nila ang ginawa ni Nanay Dorina. Sa isang iglap ay pinugutan noon ng ulo ang mga buhay na manok na hawak ni na Aling Aba at Aling Kada. Tumilamsik ang dugo nito sa lupa at tila ito ang hudyat ng kakaibang sayawan ng kababaihan. Isa-isang sumayaw ang mga babae sa paligid ng plaza. Kumakampay ang kanilang braso na parang mga pakpak ng paniki. Umiikot sila ng mabilis at umiindak na parabang sinasapian. Umalingaw-ngaw ang mga saya at ang ilan sa kanila ay napapamura at tumatawa na parang baliw. May nakita pa nga sila Aldinico at Dublina na nagpupunit ng damit hanggang tuluyang lumantad ang kahubaran. Anong ginagawa nila, love? Para silang nawawala sa sarili, ha? Nababaliw na ba mga tao dito? Hindi ko rin alam, love. Natatakot na ako. Parte nga lang siguro to ng kasiyahan kaya huwag tayong kabahan at matakot. Hindi naman siguro sila nababaliw, di ba? Wala naman silang sinasaktan eh. Kaya mag-enjoy lang tayo sa panonood at hayaan na muna natin sila. Hindi na umimik si Dublina. Kumapit lang siya ng maigpit sa braso ng boyfriend habang nakaantabay sa mga mangyayari. Pero ang totoo ay gusto na niyang umalis. Ngunit parang may humihila sa kanya upang manatili pa rin sa lugar na yon. May kung anong mabigat na enerhiya ang tila matinding kumakapit sa kanyang kabuuan. At habang nagaganap ang tila kabaliwan ng mga kababaihan, sa isang sulok ng entablado ay may napansin ng dalaga na matandang babaeng hindi gumagalaw o nakikiayon sa kasiyahan. Nakaupo yun na nakatalukbong. At nang i-focus niya ang paningin sa nasabing babae, nakilala niya agad ang hugis na mukha nito. Si Lola Bebang? Natigilan na siya nang bigla yung tumingin sa kanya. Ang dating mapagmahal na mukha ng matandang babae ay napalitan ng isang malademonyong itsura. Itim ang mga mata, maputla ang balat at may manipis na dugo sa gilid ng bibig. Binala na kita at hindi ka nakinig. Sinabihan na kita huwag pupunta sa lugar na ito pero sinunod mo pa rin ang gusto mo. Pareho kayo ng nanay mo. Pareho kayong matitigas ang kalooban. Napapitlag si Dublina at napatras siya sa takot. Ngunit paglingon niya muli sa inuupuan ni Lola Bebang ay wala na ito. Iniisip niya na naman baka guni-guni lang ang lahat. Pero ramdam niya ang panginginig sa kanyang tuhod. Love, ayos ka lang ba? Ha? Tinatanong ko kung ayos ka lang ba. Tapos na sila sa pagkabaliw nila Tingnan mo. Paglingon ng dalaga sa entablado ay pababa na ang Nanay Dorina niya kasunod sina Aling Aba at Aling Kada. Tumigil na rin ang mga kababaihan sa ginagawa at tila bumalik ang lahat sa normal. Nagkasiyahan ulit at nagkainan pero hindi na na-enjoy pa ni Dublina ang gabi. Nang lumapit ang kanyang ina ay kaagad niya itong kinausap. Nay, pwede na po bang umuwi na? Bakit? Bakit ka uuwi na kagad, anak? Ano po kasi? Natatakot ba kayo sa nakita nyo kanina? Hindi nyo ba nagustuhan ang pag-aalay na yon? Ano po kasi, Nay, Ayos lang naman, anak. Alam kong nagulat kayo pareho ni Aldinico sa mga nakita nyo. Kahit naman siguro ay matatakot at magtataka na pagkakamalang kaming mga baliw sa aming ginagawa. Sadyang ito lang talaga ang kasanayan dito sa Sitio Kubli. Kapag nagtagal ka pa rito makakasanayan mo rin ang lahat. Opo, siguro nga po. O siya, sige. Umuwi na kayo sa bahay at dito lang kami. Kailangan naming magpaiwan ni na Aba at Kada para sa mga tao. Ako nang bahala magsabi sa mga taga-sitio na umuwi na kayo ng nobyo mo. Maraming salamat, Nay. Pasensya na rin po talaga. Ay nako, huwag kang humingi ng pasensya, anak. Sige na't umuwi na kayo sa atin at matulog ng mahimbing. Maraming salamat po, Nay. Uuwi na po kami, Habang paalis, ay ramdam na magkasinta ng mga matang nakatingin sa kanila. Para bang hinahabol sila ng mga malilisik na tingin ng kababaihan pero hindi na nila masyadong pinagtuunan ito ng pansin. Nang makauwi na, ay kaagad nagkandado ng silid ang dalawa at nahiga sa kama. Yumakap ng maigpit si Dublina sa boyfriend hanggang sa makatulog siya ng mahimbing. Pasado 3:00 na madaling araw, pagmulat ng mga mata ni Dublina, ay wala na sa tabi niya ang boyfriend kaya napabalikwas siya ng bangon. Love, nasan ka? Shh! Huwag kang maingay, love. Ha? Bakit, love?
Anong meron? Teka, nasan ka? Dito sa gilid ng bintana. Halika rito, love. May papakita ko sa'yo. Dahan-dahang lumapit ang pagapangang dalaga at nang magkatabi na sila ni Aldinico, ay sabay din silang tumayo at dumungaw sa bintana. Sabay silang tumingin sa labas pero wala naman silang nakitang kahit na ano kundi panay kadiliman lang. Dahil doon ay nagtatakang napapakunot ng noo si Dublina na napaismid pa nga. Meron ka bang ipapakita sa akin, love? Oo, meron nga. Tingnan mo ko. Paglingon ng dalaga sa kanyang boyfriend ay ganoon na lang ang pagkagimbal niya dahil duguan na ang mukha ng binata at butas-butas yun. Hindi siya nakasigaw kaagad. Sa halip ay dali-dali siyang umatras hanggang sa matalisod ang patalikod sa kama. Napaupo siya dito habang nakatingin pa rin sa nobyong duguan na naglalakad palapit sa kanya. Ganito ang mangyayari sa akin kapag nagtagal pa tayo dito, love. Mula sa butas-butas na mukha ay unti-unting naglabasan ng mga insektong malalaki. At nang mahulog yun sa sahig, ay mabilis na gumapang sa kinaroroonan ng dalaga. Dahil doon ay tumungtong ang babae sa kama hanggang sa ma-corner siya sa isang sulok. Meron siyang nabangga na malamig na bagay at nang lingunin niya ito, ay mas lalo lang siyang nagimbal. Nandun si Lola Bebang na nakatayo at tila galit na galit ang muka. Katulad din ni Aldinico, butas-butas ang muka ng matandang babae at duguan. Lola, binalaan na kita at hindi ka nakinig, Dublina. Ganyan ang sasabitin niyo kapag hindi ka pa umalis sa lugar na ito. Pagkatapos marinig ang mga salitang yon, ay naramdaman na lang niya ang paggapang ng mga malalaking insekto sa kanyang katawan. At kahit anong pagpag, ay hindi naaalis sa mga ito. Nagsisigaw siya sa takot hanggang sa mapabalikwas siya ng bangon. Pagpaling sa kaliwa, ay nakita niyang mukha ni Aldinico na punong-puno na naman ng pag-aalala. "Oh, love, binabangungot ka na naman." Umiiyak na yumakap ang dalaga kaya inalo-alo na lang siya ng boyfriend. Kinabukasan at sa mga sumunod pang mga araw ay tila unti-unti nang bumubukas ang pinto ng katotohanan. Habang nag-iikot si Aldinico upang tumulong sa pag-igib ng tubig, ay napansin niyang maraming kababaihan ang hindi lumalabas sa umaga. Kapag tinatanong niya kung bakit minsan lang lumabas ang mga babae, ay wala naman siyang nakuha na matinong sagot. Natanong na rin niya kay Nanay Dorina, Aling Aba at Aling Kada patungkol dito. Pero ang sinasabi lang ng mga yon ay maselan sa sinag ng araw ang karamihan sa mga kababaihan. Ito raw ang dahilan kung bakit karamihan sa kanila ay mapuputla ang mga balat. Pero dahil sa isang lalaking may malikot na kaisipan, ay tila hindi siya na-satisfy sa sagot ng mga kababaihan. Minsan sinundan ng binata ang isang babae na nagngangalang Egay dahil napansin niyang palagi itong nakatago. Nakita niya itong pumasok sa isang silid sa ilalim ng kubo. Nang silipin niya ito sa siwang ng pinto, ay laking gulat niya nang makita ang babae na tila nahahati ang katawan mula sa bewang. Mula sa tiyan nito ay gumagapang ang mahahabang insekto na parang mga higanting alupihan na lumalabas at gumagapang palabas ng bahay. Natigilan si Aldinico sa sobrang pagkagulat at napasandal siya sa pader habang pilit na pinipigil ang sarili na mapasigaw. "Ha? Totoo ba yung nakita kong yun? Halimaw si Aling Egay? Kailangang malaman to ni Nanay Dorina at ang iba pa. Delikadong babaeng yun kaya pala palaging tatago." Dali-dali siyang umalis sa lugar na yon. Subalit sa kasamaang palad ay nakita siya ni Aling Egay na dali-daling umaksyon. Dinambahan siya ng ginang na nag-iba na ang anyo ng muka bilang isang nilalang na tinatawag na bruhildang aswang. Isa itong uri ng aswang na kusang nabibiyak ang katawan at naglalabas ng malaalupihang nilalang mula sa tiyan. Ang mga eksekto ay pumapasok sa bahay ng mga tao upang manira ng laman loob. Ang bruhang ito ay biyasa sa panggagayuma at pagmamanipula ng tao. "Parang awa mo na! Huwag mo akong patayin! Hindi ako magsasalita tungkol sa nakita ko!" Dapat lang. Pero paano ako makakasiguro, ha? Kailangan siguro na kainin ko muna kahit isa sa mga daliri mo sa kamay o paa para gawin mo yung mga sinasabi mo, binata. "Wag! Please! Parang awa mo na! Hindi talaga ako magsasalita! Pangako! Lahat ng sasabihin mo ay gagawin ko! Basta wag mo lang ako sasaktan o! Basta wag mo lang ako sasaktan o! Kahit sino man dito sa amin sa baryo!" Talaga? Gagawin mo ang lahat ng sasabihin ka? "Oo! Maniwala ka sa akin! Basta wag mo lang ako sasaktan o papatayin!
Kung ganon, makipagsiping ka sa akin. Ha? Kung hindi mo yung gagawin ay papatayin lang kita. At kapag patay ka na, sisipingan pa rin kita dahil matagal ng panahon nang walang lalaking napapatpat sa lugar na ito. Alam mo bang maraming kababaihan sa sityo ang sabik na sabik sa'yo? Hindi lang kami makagalaw dahil nasa pangangalaga ka ni Inang Dorina. Pero ngayon, naalaman mo na ang sikreto ko. Wala nang dahilan pa para pigilan ko ang sarili ko sa pagnanasa ko sa'yo. Sumipi ka sa akin kung ayaw mong mamatay. Parang awa mo na. Huwag mong gawin to sa akin. Kapag pumayag ka sa gusto ko, walang mangyayaring masama sa'yo. Susunod ka lang at ako na ang bahala. Sa tuwing gustuin ko makipagsiping, ay kailangan mong pumayag hanggang sa mapunlaan mo na ako. Sa pagkakataong yon, ay mahigitan ko na ang mayabang na Dorina na yon. Kaya umaayong ka lang. Nagkakaintindihan ba tayo? O kailangan pang may mamatay sa inyo bago ka sumunod sa mga gusto ko? Dahil sa takot ay wala na ngang nagawa si Aldenico kundi ipaubaya ang sarili niya sa bruhildang aswang. Ayaw niya man itong mangyari sa kanila, ay wala siyang mapagpipilian kundi ang sumunod para hindi mamatay. Eksaktong pagkagat ng dilim ay umuwi siya ng bahay na punong-puno ng putik ang katawan. Nang makita siya ni Dublina ay labis na nag-alala ang dalaga. Anong nangyari sa iyo, love? Ha? Ayos lang ako, love. Nadulas lang ako doon at dumauso sa bandang poso. Huwag mo na akong alalahanin. Sabi ko naman sa iyo, bukas ka na ulit mag-igib eh. O sige na, magbanlaw ka na muna. Kukuha ko ng mga damit mo sa kwarto. Pagtango ng binata ay naglakad na kagad siya papuntang kusina. Nang makita niya si Nanay Dorina, Aling Aba at Aling Kada, ay napahinto siya bigla. Para kasing sumisinghot-singhot ang mga yon sa hangin na hindi niya maunawaan. At eksaktong pagdating ni Dublina dala ang damit ng boyfriend, kaya napansin niya rin ang kakaibang ikinikilos ng tatlo. Bakit, Nay? Wala naman, anak. Nagtataka lang ako at maputik ang nobyo mo. Saan ka nang galing, Aldenico? Sa balon po, Nay. Dumaus-us ako dahil basa yung daan. Kaya ito po, naputikan ako. Ganun ba? Wala bang ibang nakakita sa'yo o gumawa ng hindi maganda? Po? Wala po, Nay. Sigurado ka ba? Nagsasabi ka ba ng totoo? Opo. Oy, sige na. Magbanlaw ka na para makakain na tayong lahat ng hapunan. Naiiling na yumukod ang binata at dali-daling kinuha ang malinis na damit kay Dublina. Pumasok siya kagad sa banyo at nagbanlaw ng katawan. Makalipas ang ilang minuto, paglabas niya ng banyo ay nakita niyang nakahanda ang hapagkainan. Pero nakapagtatakang wala sina Aling Aba at Aling Kada. Maghapunan na tayo. Hindi na po ba natin hihintayin sila Aling Aba at Aling Kada? Meron silang inaasikasong importante ngayon. Sige na, kumain na tayo para makapagpahinga na rin kayong dalawa. At dapat kayong matulog na maaga ngayong gabi. Bakit naman po, Nay? Wala naman. Sige na at magsikain na tayo. Naghapunan na nga sila at ang matapos na ay tumulong na sa paghuhugas ng pinggan si Dublina. Si Aldenico naman ay tahimik lang habang nakatingin sa bintana. Iniisip niya kasi ang nangyari sa kanila ni Aling Egay kanina at hindi niya matanggap na pinagsamantalaan siya ng isang bruhildang aswang. Napakuyom siya ng kamao at gusto niyang maiyak pero ayaw niyang ipakita sa mga kasama ang nararamdamang bigat. Maya-maya pa, nang nasa kwarto na sila ni Dublina, ay niyakap niya ng maigpit ang girlfriend na walang kamalayan sa mga nangyari. Hanggang sa pareho na nga silang dinalo ng antok at nakatulog ng mahimbing. At katulad ng mga tipikal na gabi, ay muli na namang dumalaw si Lola Bebang sa panaginip ni Dublina. Kahit tila nasasanay na ang dalaga, ay natatakot pa rin siya. Lalo na ngayong kakaiba ang dating ng panaginip niyang yon. Hindi na ito mga babala, kundi ipinakita sa kanya ni Lola Bebang ang mga tagpo sa nakaraan. Nakikita niya ang sanggol na bersyon ng sarili niya. Karga ni Lola Bebang habang nagtatago sa kakahuyan. Sa malayo ay naghahabulan ng mga kababaihan. Hubad at duguan ng tiyan. Tila sumisigaw at sumasamba sa buwan. At sa di kalayuan ay nakarinig siya ng nakakakilabot na boses. Tinig na parang galing sa ilalim ng lupa.
Kaya habang nakamatsyag sa pangyayari ay napapayakap ng maigpit ang dalaga sa sarili. Ano tong nangyayari? Ano tong ipinapakita sa akin ni Lola Bebang? Bakit niya bitbit ang sanggol na ako? At sinong tinatakasan nila? Apo, hindi ka nila dapat makuha. Hindi ka magiging katulad nila. Hindi ka magiging kampo ng kasamaan. Hindi ako papayag. Anong ibig sabihin nito? Lola! Bago pa matapos ng dalagang pagsasalita, ay nakarinig ulit sila ng mga nakakakilabot na pag-ungol ng kung anong nilalang. Paglingon niya sa pinanggalingan ng ingay, ay nakita niya roon si Aling Egay at ang 3 pang babae na hindi na niya maaninag ang mga muka. Laking gulat niya nang mabiyak ang tiyan ni Aling Egay at mula roon ay lumabas ang malalaki at matatabang insekto. Mabilis na gumapang ang mga ito sa lupa at sinundan ang pinagtataguan ni na Lola Bebang at ng sanggol na si Dublina. Napasigaw ang dalaga dahil doon, kaya napatingin sa kanya ang mga bruhildang aswang. Lola Bebang, takbo! May mga malalaking insekto papunta riyan! Eksaktong pagkatapos isigaw yun ng dalaga, ay nagulat na lang siya dahil nasa likuran na niya si Aling Egay na nasa anyo ng aswang. Dinamba siya nito dahilan para mapabalikwas siya ng bangon. Pagdilat ng mga mata, ay parabang hinihila ang kaluluwa niya palabas sa katawan niya. Naramdaman niya ang tibok ng puso niya, hanggang sa tuktok ng ulo. Pagtingin niya sa tabi, ay tulog na tulog si Aldenico na halatang pagod na pagod. Napatingin din siya sa madilim na bahagi ng silid dahil nakarinig siya ng bulong mula roon. Tinig ni Lola Bebang na nagbibigay na naman ng matinding babala. Umalis na kayo! Umalis na kayo! Umalis na kayo pa! Naantala na lang siya at nawala rin ang mga yon nang kumislot si Aldenico at bigla siyang niyakap na maigpit. Napa-sign of the cross na lang ang dalaga at pilit na bumalik sa pagtulog. Pero nagimbal sila at parehong nagising matapos makarinig ng nakakakilabot na ungol mula sa hindi kalayuan. Anong ingay yun? Gawa ba yun ng mabangis na hayop? Hindi, love. Anong ibig mo sabihin? Bakit parang may alam ka, ha? Meron ka bang hindi sinasabi sa akin? Matulog na tayo, love. Ligtas tayo rito sa bahay at walang mangyayaring masama sa atin. Hindi tayo sigurado dyan, love. Tara't samahan mo kung gisingin si nanay. Hindi ako makakampante hanggat hindi ko sila nakikita. Wala nang nagawa si Aldenico kundi ang sumunod sa girlfriend. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, sumalubong sa katahimikan ng Sitio Kubli ang nakakapanindig balahibong sigawan mula sa timog silangan ng nayon. Lumika ng tensyon sa hangin ng mga kaluskos sa kakahuyan at ang tila pag-ungol ng mga hayop na hindi naman karaniwan sa kabundukan. Pagbaba galing sa 2nd palapag, ay kaagad tinungo ng dalaga ang silid ng ina. Pero ganun na lang ang gulat niya dahil nakabukas na ang pinto nito at wala ng tao sa loob. Ganun din ang silid ni na Aling Aba at Aling Kada. Dahil tuloy doon ay mas lalong nabahala ang dalaga. Wala sila, nanay. Saan sila nagpunta? Baka kung ano nang nangyari sa kanila gawa ng nakakakilabot na tunog na yun sa labas. Hanapin natin sila. Huwag tayong lalabas, love. Delikado. Teka, paano mo nalamang delikado, ha? May alam ka bang hindi mo sinasabi sa akin? May halimaw sa labas. Halimaw? Hindi na naituloy ni Aldico ang pagsasalita dahil biglang bumukas ang pinto sa sala at pumasok si Nanay Dorina, kasama sina Aling Aba at Aling Kada. Dahil doon ay nakahinga ng maluwag ang dalaga matapos makitang ayos lang ang lagay ng ina. Nay, saan po kayo nanggaling? At ano po yung tunog na yun? Parang sigaw na mabangis na hayop. Anak, may kailangan kang makita. Nahuli na namin si Egay at alam namin ang ginawa niya sa iyo, Aldenico. Hindi nakaimik ang binata dahil doon. Hindi na rin nakapagtanong pa si Dublina dahil pinasunod na silang lahat sa labas. Ilang saglit pa, pagdating sa plaza ay nakita nilang lahat si Aling Egay na napapalibutan ng mga sulo sa gitna. Nakagapo siya, duguan at tila wala ng malay. Sa paligid niya ay nagsasayawan ng mga kababaihan ng Sitio Kubli na ipinagtaka ni na Dublina at Aldenico. Anong nangyayari dito, Nay? Bakit nakagapo si Aling Egay? Dahil taksil siya. Taksil? Ano pong ibig niyong sabihin? Saka teka lang po, ano yung sinasabi niyo kanina na ginawa niya rito kay Aldenico, Nay? Bakit hindi mo nalang tanungin ang nobya mo, anak? Siya lang ang makakasagot ng tanong na yan. Love, ano itong sinasabi ni nanay, ha? Naguguluhan ako. Ano ba nangyayari na hindi ko alam?
Ano yung sinasabi mong halimaw? Si Aling Egay, love. Halimaw si Aling Egay? Oo, love. Nang mapatingin si Aldinico sa paligid at kay Nanay Dorina, ay meron siyang biglang napagtanto. Matapos siyang ma-realize sa mga bagay, ay nanlaki ang mga mata niya habang napapatingin sa ina ng kanyang girlfriend. Diyos ko po, hindi lang si Aling Egay ang halimaw. Anong ibig mo sabihin, love? Lahat sila rito, sa Sitio Kubli. Ngumiti sa kanya nang makahulugan si Nanay Dorina at pagkatapos noon ay unti-unti na nilang inihayag ang kanilang tunay na anyo. Ang kanilang mga mata ay naging mapula. Ang mga kuko ay tumalas na parang mga sandata. Sa bawat ikot ng kanyang sayaw ay tila may lumalabas na usok mula sa lupa. Mabaho ito at parang amoy ng nabubulok na laman at asupre. Nagulat ng nguso si Doblina nang makita ang ina niyang si Dorina na lumapit kay Egay. Hindi pa nagpapalit ng anyo ang ginang pero kitang-kita sa aura niya ang pagiging isang mabagsik na nilalang. May hawak siyang kutsilyo at nagsimulang magsalita ng mga salitang hindi maintindihan. Sa pakiwari nila ay parang sinaunang wika ng mga nilalang ng dilim. Pagkatapos noon ay nag-anyo ng bruhildang aswang si Aling Egay na galit ang pagmumuka. Alam kong hindi mo ako patatawarin, kaya ginawa ko na ang gusto ko. Masaya akong mamamatay dahil nasuway ko ang isa sa mga bagay na pinagbabawal mo. Nakatikim din ako ng lalaki at magkatulad na tayo. Hindi tayo magkapareho! Walang kabog-abog na sinaksak ng ginang sa leeg si Aling Egay. At nang makita yun ni Doblina at Aldinico, ay napatutop na lang sila pareho ng bibig. Sumirit ang masaganang dugo mula roon hanggang sa unti-unting nangisay si Aling Egay. Pinagsasasaksak pa siya sa tiyan ng maraming beses hanggang sa mawalan na ng buhay. Kailangan na nating umalis dito, love! Tara na! Ha? Mga halimaw sila, love. Kahit ang nanay mo, isa rin siyang aswang. Hindi mapaniwalaan ni Doblina ang mga sinabi ng kanyang boyfriend. At nang lumingon sila kay Nanay Dorina, doon nga sa unang pagkakataon ay nakita nila ang tunay na anyo ng ginang. Ang kanyang balat ay parang nilulumot at ang tiyan ay dahan-dahang nabibiyak. Mula roon ay gumapang palabas ang isang mahaba at maraming paanan nilalang na mistulang higanteng alupihan. Gumapang ito papunta sa katawan ni Egay at pumasok sa kanyang bunganga. Napasok kasi Doblina sa nasaksihan habang si Aldinico naman ay hindi makapaniwala dahil sa takot. Tara na, love! Umalis na tayo sa lugar na ito! Hindi na nakapagsalita ang dalaga dahil sa sobrang pagkagimbal. Hinatak na lang siya ng boyfriend at tumakbo nga sila palayo sa plaza. Narinig pa nila ang mga kababaihang unti-unti na ring nag-aanyong mga bruhildang aswang hanggang sa tila tumahimik ang paligid. Hindi man nila alam kung saan papunta ay mas pinili nilang lumayo sa lugar na yon bago pa tuluyang mapahamak. Hindi na sila bumalik sa bahay ng ina para kunin ang mga gamit. Kumilos na lang sila ng padalos-dalos dahil hindi rin talaga nila alam ang gagawin. Nang makalayo na sila sa kabahayan, ay bigla na lang huminto si Doblina at biglang umiyak. Bakit, love? Napapagod ka na ba? Gusto mo ipasa na kita? Natigilan na si Aldinico nang makita niyang umiiyak na nang umiiyak ang girlfriend. Napagtanto kasi ng babae ang tungkol sa panaginip niya tungkol kay Lola Bebang. Nanumbalik ang mga yon sa isip niya kaya mas lalo siyang napaiyak. Niyakap ni Aldinico ng maigpit ang dalaga habang inaakay pa rin palayo sa lugar na yon. Huwag ka mag-alala, love. Makakalis tayo dito papunta sa ligtas na lugar. Kung nakinig lang ako sa mga sinabi ni Lola Bebang, ilang beses na siyang nagbigay ng babala sa akin sa panaginip pero hindi ako nakinig sa kanya eh. Tama siya. Ang tigas talaga ng ulo ko. Huwag mong sisihin ang sarili mo, love. Hindi ito ang oras para dyan. Salamat, love. Tara na, dahil siguradong hindi papayag ang nanay mo na basta-basta tayo makalis dito. Nagpatuloy nga sila sa pagtahak ng madilim na daan hanggang sa marinig na nga nilang nakakakilabot na huni ng mga bruhildang aswang. Naabutan na nila tayo. Bilisan mo, love. Kumapit ka lang sa akin. Diyos ko po, ayaw ko matulad kay Aling Egay. Hindi pa man sila nakakalampas sa karatula ng Sitio Kubli, ay biglang sumulpot ang 6 na bruhildang aswang sa kanilang harapan. Naglalaway ang mga yun na tila hayok na matikman ang kanilang sariwang dugo at laman. Ang sabi ni Inang Dorina ay dalhin namin kayo ng buhay sa kanya, lalo ka na, Doblina. Sabit na rin kaming matikman at masimpingan ka, lalaki. Pero hindi pa pwede. Ayaw naming matulad kay Aling Egay na punong-puno ng pagtataksil. Lubayan niyo na kami! Hayaan niyo na kami makalis sa lugar na ito!
Pakiusap, sige na naman. Padaanin niyo na kami. Kalilimutan na namin itong nangyari at wala kaming pagsasabihan na kahit na sino. Parang awa niyo na po. Hindi pwede kagustuhan ninyo. Kailangan ka rito, Doblina, dahil matagal na panahon ka na namin hinintay. Ikaw ang sagot sa pagpapalakas ng kapangyarihan namin para tuluyan kaming makalaya sa sitya. Mapapatay niyo muna ako bago niyo makuha ang girlfriend ko. Darating din tayo dyan, binata. Pero bago yon, ay kailangan mo na namin kayong ibalik upang masimula na ang ritual ng pagsasali ng kapangyarihan. Pinalibutan na sila ng mga bruhildang aswang, kaya nabalot na ng takot ang dalawa. Ang totoo rin kasi ay hindi nila alam ang gagawin. Wala naman silang ibang sandata para malabanan ng mga halimaw na kaharap. Nagsimula ng kumilos sa mga aswang. Ngunit bago pa sila makuha ng mga bruhilda, ay biglang may sunod-sunod na putok ng baril. Mula sa baku-bakong kalsada ay lumabas sa mga sundalong armado. Nangunguna sa kanila si Kapitan Franco, isang matipuno at mapanuring sundalo na may determinadong mga mata. Naligaw kasi sila habang pauwi galing sa isang misyon. Narinig din nila ang sigawan kaya dali-dali nilang pinuntahan ang pangyayari. Hanggang sa makita na nga nila ang mga aswang na nakapalibot kay Doblina at Aldenico. Dahil doon ay nagpulasan ng mga aswang pero dalawa sa kanila ang tinamaan kaya hindi kagad nakalayo. Kayong dalawa, pumunta kayo rito, madali kayo! Dali-dali nga tumakbo ang magkasintahan hanggang sa makapagkubli sila sa likod ng higit 10 sundalo. At nagsimula na nga ang matinding sagupaan. Ang mga nangihinang bruhildang aswang ay nilapitan nila Kapitan Franco, Private Deril at Private Trillion at pinaulanan ng mga bala hanggang sa mawala na ng buhay. Ang ibang mga nagtakbuhan ay umangil ng umangil matapos makitang napatay na ang kanilang mga kasama. Dahil doon ay naghagi si Kapitan Franco ng pulang pailaw. Nang magliwanag ang paligid ay tumambad nga sa kanila ang iba pang aswang na pasalakay pa lang. Ang mga sundalo ay nagpaputok habang ang mga bruhilda ay naglalabas sa mga insekto mula sa kanilang tiyan. Ang mga higanteng alupihan ay gumagapang sa mga puno at dalawa kagad ang nakuhang sundalo na hinahatak sa dilim. Mag-ingat kayo sa mga insekto. Hihilahin kayo ng mga yan sa dilim. Ganun ba, bata? Tikman nila to! Bumunot si Kapitan Franco ng granada at hinagis yun sa area kung saan hinatak ang mga sundalo. Ilang segundo lang ay isang malakas na pagsabog ang naganap at nagtalsika ng mga wasak-wasak na laman ng mga aswang. Ilang segundo lang din ay nakita nilang tumatakbo na pabalik ang dalawang sundalo na nahatak kanina. Bilisan niyo tumakbo pabalik dito! Kundi kayo ang pabubutukan ko! Bago pa matapos si Kapitan Franco ang pagsasalita, ay nagulat na lang silang lahat nang biglang may kung anong dumaan sa harap ng dalawang sundalo. At sa isang iglap ay naputol ang mga ulo ng mga yon na humandusay sa sahig. Pagkatapos noon ay lumabas na nga sina Aling Eva, Aling Kada at Nanay Corina na nasa anyong bruhildang aswang na rin. Anak, Doblina, bumalik ka na at sinisiguro ko sa iyong hindi nadadanak pa ng dugo rito. Anong sinasabi ng halimaw na yon? Manahimik ka dyan, kutong lupa. Dahil kinakausap ko pa ang anak ko. Isa pang sabat mo ay uubusin ko kayo mga sundalo ng pinong-pino. Wala akong ititira kahit na kuko. Natahimik ang bigla si Kapitan Franco habang sina Aldico naman at Doblina ay hinarap ang pinuno ng mga bruhildang aswang. Hindi mo matatakasan kung sino ka, Doblina. Ikaw ang tutupad sa matagal na naming inaasam-asam, ang makalaya sa sityo. Hindi niyo ako kabahagi. Naintindihan ko na kung bakit ako nilayo sa inyo ni Lola Bebang dahil hindi ako katulad ninyo. Kaya hindi ako papayag na masayang mga pinaghirapan ng lola ko. Hindi ako ang magiging katuparan ng mga kagustuhan niyo. Mga halimaw na lang ang kaluluwa. Kung ganon, kung yan ang desisyon mo, ay wala na ako magagawa. Mga kasama, wala kayong ititirang buhay sa mga yan maliban kay Doblina. Hindi mamamatay ang babaeng yan hanggang sa hindi matupad ang gusto natin. Sabay-sabay na umungol ang mga bruhildang aswang at sa pagtaas ng kamay ni Nanay Dorina ay saka sila sumalakay. Dahil doon ay napasigaw ng malakas si Kapitan Franco sa mga kasama na maging handa. Kaagad nilang inilabas sa mga pailaw at sabay-sabay ding hinagi sa mga aswang. Nang masilaw ang mga yon ay nagpaputok na sila ng baril. Mamamatay kayong lahat at magiging pagkain namin! Kayo mamamatay dito at hindi kami! Habang nagkakagulo ay sinamantala na nga ni na Aldico at Doblina ang pagkakataon. Sa payo rin ni Kapitan Franco ay nilisan nila ang lugar na yon.
kasama sina Private Deril at Private Drilon. Subalit natunugan ni Nanay Dorina ang tagpong yon kaya bigla rin siyang nawala sa dilim. Nalaman naman ni Kapitan Franco ang galaw ng pinunong aswang kaya sumibat din siya at ipinaubaya sa mga kasama ang pakikipaglaban. Ilang saglit pa ay nagtagpo na nga sina Dublina at Nanay Dorina. Nagtagpo rin ang kanilang mga tingin. At sa isang iglap, humugot si Aldinico ng kutsilyo mula sa tagiliran ni Private Deril at sinalakay ang pinunong aswang. Tinamaan ang ginang at napatras, ngunit hindi pa rin bumagsak ng basta-basta. Ha! Akala niyo ba'y basta-basta lang ako mapapabagsak ng kanyang sandata o kahit ng bala ng baril? Hindi rin kita papayagan na makuha ang gusto mo. Poprotektahan ko si Dublina. Kung ganon, kailangan mo nang mamatay! Sasalakay na ng buong puwersa si Nanay Dorina nang biglang humarang sina Private Deril at Private Drilon. Pero bumuka ang tiyan ng ginang at mula roon ay sumulpot ang dambuhalang alupihan. Sumugod yun sa dalawang sundalo kaya nali sila ng landas at nang makita ng pinunong aswang na wala ng ibang tutulong kay Aldinico at Dublina ay napahalakhak siya. Anong gagawin mo ngayon, Aldinico? Paano mo ililigtas ang anak ko sa kamay ko mismo? Bakit hindi mo nalang siya ibigay mismo sa akin? Total, anak ko naman siya at isa pa. Hindi ka nakarapat-dapat sa kanya. Nakipagsiping ka na sa taksil na si Egay. Nay, tama na, pakiusap. Huwag niyong sasaktan si Aldinico. Sige po, sasama na ako sa inyo. Ha! Mabuti kung ganon. Hindi ako papayag. Hindi mo makukuha si Dublina. Muling sumalakay ang binata pero madali lang siyang naiwasan ng bruhildang aswang. Ngumiti yun at nang sasalakay na sa kanya ay eksakto naman na dumating si Kapitan Franco at mabilis na umatake. Ilang beses na inundayan ng saksak ng Ginoo sa likuran ng halimaw. Nakapaglabas pa yun ng higanting alupihan na umatake sa hita ni Kapitan Franco. Pero nahiwa niya rin ng mga kutsilyo. Nang matumba sa sahig ang Ginoo, ay dinambahan siya ng aswang. Pero si Aldinico naman ang sumalakay at pinagsasasaksak niya din sa likod ang aswang na umaangil ng umaangil. Nang mahawakan ng binata ay binalibag siya sa malayo. Mabuti na lang at sa puno siya tumama at di gaanong nasaktan. Pero nabalian siya matapos mahulog mismo doon. Sinamantala ni Kapitan Franco ang pagkakataon. Walang kaalam-alam ang pinunong aswang na bumunot na ng granada ang lalaki. Pagbuka ng biyak sa tiyan ay hinagis doon ng matapang na sundalo ang granada na kaagad ding sumabog. Hiwa-hiwalay na nagtalsika ng katawan ni Nanay Dorina at lumagpak pa ang mismong kalahati ng katawan sa harap ni Dublina. Dahil doon ay napaupo ang dalaga sa sobrang pagkagimbal. Ikaw ang magpapalaya sa amin sa pagkakakulong sa sityo. Pilit na inabot ng ginang ang anak niyang gulat na gulat pa hanggang sa tuluyan na siyang nawalan ng buhay. Kasunod din noon ay isa-isang naglusaw ang mga alupihan na umatake sa mga sundalo. Kitang-kita rin nila kung paanong unti-unting matuyot ang iba pang bruhildang aswang na kalaban. Habang nakatingin si Dublina sa walang buhay na ina, ay unti-unting tumatagas ang luha sa kanyang mga mata. Iika-ika namang lumapit si Aldinico at niyakap siya ng maigpit para aluin. Love, tapos na. Wala na sila. Makakauwi na tayo. Ano ba mga yon? Parang ngayon lang ako nakakita ng ganong klase ng halimaw ah. Mga bruhildang aswang po sila, sir. Ayos ah. Magandang experience to sa mga sundalo ko. Nakakainis lang at namatayan ako ng mga kasama. Paano ko kaya ito ipapaliwanag sa headquarters? Bakit hindi niyo po sabihin na nakasagupa tayo ng mga aswang? Ikaw talaga. Sa tingin mo paniniwalaan ako kapag sinabi ko yon. Baka matanggal pa ako at mapagkamalang may sayad. Sige na, tumayo na kayo dyan. Isasama ko kayo sa headquarters para magamot din kayo. Maraming salamat po, sir. Kapitan Franco na lang. Pagkatango ng magkasintahan ay sumunod na nga sila sa mga sundalo hanggang sa marating ang military truck. Pagdating nila sa headquarters ay nagkaroon ng kaunting interogasyon bago sila tuluyang palayain. Pinalabas na nga lang ni Kapitan Franco na nagkaroon ng engkwentro sa mga rebelde kaya namatay ang dalawang sundalo. Makalipas ang ilang araw, nakabalik na sa Maynila sina Dublina at Aldinico. Muling dinalaw ng dalaga ang puntod ni Lola Bebang at habang nagtitirik ng kandila ay napapahagulgol siya sa pag-iyak. Lola Bebang, maraming salamat po dahil kahit wala na kayo palagi pa rin kayong gabay ko. Hindi ko po malilimutan ang mga ginawa niyong kabutihan sa akin.
Pasensya na po kung hindi ako nakinig sa mga pinapahiwatig niyo sa panaginip. Lola, magpahinga na po kayo kung saan man kayo naroroon at huwag niyo na po akong alalahanin pa. Natuto na po ako sa matinding pagkakamali kaya hindi na ako uulit pa sa mga pagsuway. Mahal na mahal ko po kayo, Lola. Maraming salamat po. Wakas,